Nung nakaraan po ay pinag-usapan natin yung ilang mahalaga tungkol sa ating Diyos. At ngayon naman, ngayong gabing ito ay uumpisahan natin yung panibagong series about the attributes of God. Kasi alam niyo mga kapatid, basic sa ating mga Kristiyano ang makilala mo ang Panginoon. Kasi ito yung statement na ito yung mga final statement ng ating Panginoong Yesus. Sabi niya, "This is eternal life, that they may know you." Sino yung they? Tayo yun mga kapatid, yung kanyang mga tinubos. The only true God and Jesus Christ whom you have sent. So ito po ay basic duty natin bilang anak ng Diyos. At ito mga kapatid, yung knowing God is the highest knowledge na po pwedeng ma-achieve natin sa Panginoon. Wala nang hihigit pa doon. Yung makilala mo ang Diyos ayon sa kanyang revelation ng kanyang sarili. Kasi kung wala ang revelation ng Diyos, by no means, hindi natin siya makikilala. Pero ang Panginoon nagpakilala siya in the scriptures. Sinabi niya ang ilang mga katotohanan patungkol sa kanya. Ngayon, ang outcome kasi mga kapatid ng pag ikaw ay nakikilala mo ang Diyos, hindi yung sumasamba ka lang sa Diyos nang hindi mo nakikilala, katulad ng mga pagan, basta naniniwala sila sa Diyos pero di nila kinikilala. Pero sa may Bible, tayo ay inuutusan ng Diyos na kilalanin mo siya. Bakit? Ang unang-una kasing outcome ng knowledge of God is the fear of Him. Magkakaroon ka ng takot sa Kanya. Kasi makikita mo ang Kanyang kabanalan. Makikita mo, kapatid, ang Kanyang kaluwalhatian. At ang unang-unang magiging resulta niyan sa iyo, pag nakita mo yung majesty ng Panginoon, yung weight ng Kanyang glory, ay magkakaroon ka ng banal na takot sa Kanya. At ito naman ay sabi ng Proverbs, ito yung pinakaumpisa na ng karunungan. Yung true knowledge, the true wisdom ay nag-uumpisa sa fear of God. Okay? So, as a principle mga kapatid, bago tayo mag-umpisa, as a principle, yung knowing God, kung tayo ay sincere na makilala natin ang ating Diyos, ang magiging effect niyan sa buhay natin, we we will be like Him. Magiging katulad natin siya, magiging kawangis natin ang ating Diyos na sinasamba. At iyan ang nais ng Diyos na mangyari sa atin. Alam niyo mga kapatid, sa may Westminster Shorter Catechism, tinanong yung tanong na ito what is God? At itong tanong na to is very vital para sa atin. Ano nga ba ang Diyos? Diba? At doon sa may Westminster Shorter Catechism, sinagot naman yung tanong na yon na what is God? Sabi doon, God is a spirit, infinite, eternal, and unchangeable in His being, in His wisdom, in His power, in His holiness, justice, goodness, and truths. So lahat ng iyon na mga nabanggit, yung kanyang eternality, yung kanyang infinity, yung kanyang immutability, yung kanyang aseity, lahat ng iyon ay mga attributes ng ating Diyos. So, ang attributes of God are the inherent qualities and characteristic that defines yung nature ng ating Diyos. So ito po yung character ito ng Panginoon, yung kanyang inherent qualities kung sino ang ating Diyos. At yung mga nabanggit natin ayun ay vital ayon sa kanyang revelation ng kanyang sarili sa atin. Ngayon, when we talk about attributes of God, ito ay nahahati sa dalawa. Yung una ay tinatawag na incommunicable at yung isa naman ay communicable. So, ano yung incommunicable attributes?
ito yung mga qualities ng ating Diyos, yung kanyang mga characteristics, yung kanyang salient, yung kanyang pagiging unique, ano? Itong mga qualities na ito ay ito ay exclusive lang sa kanya at hindi tayo nag-share dito. For example, yung kanyang pagiging creator, hindi ito na wala tayo ng pagiging ganon. Creative lang tayo pero hindi tayo creator. Ang Diyos ay eternal at tayo wala tayong ganong katangian. So, ang mga itong mga attributes na to, usually ito yung mga pinag-aralan natin in the past, yung kanyang aseity, yung kanyang immutability, lahat ng iyon ay exclusive character of God. For example, yung kanyang eternality, no? At marami pang iba. So pag-uusapan po natin 'yan. So the other hand, ang ibang attributes ng Panginoon ay ito yung tinatawag na communicable. Ibig sabihin, ito yung mga traits ng Diyos na sinishare niya sa kanyang mga anak. Pero in a very limited capacity. Okay? So isa po 'yan sa pag-uusapan natin sa araw na 'to. So itong yung maunawaan natin itong mga attributes of God is foundational to the Christian faith. Kaya nga importante ito sa atin. Dapat alam natin kasi diyan mo makikita yung creator and creature difference. Pagdating sa incommunicable attributes, sigad lang yan. Siya lang ang nagpo-possess ng kanyang katangian ng ganyan. At walang ganyan ang tao. Okay? So, kaya diyan mo makikita, ang creature ay nagsishare lamang siya ng kaunting attributes ng Diyos. Ito yung tinatawag nating communicable, na i-communicate, na itatransmit, no, sa atin. Yung pong ibig sabihin ng communicable, na i-share sa atin. Okay. So ano-ano yung balikan natin yung sa mga previous na pag-aaral natin, ano yung mga incommunicable attributes? Ito po 'yon, no? Napag-aralan natin ito. Yung kanyang omnipresence, yung kanyang pagiging omniscience, yung kanyang pagiging omnipotent, yung kanyang pagiging immutable. Yan po yung last na topic natin, ano? Yung kanyang aseity, yung kanyang eternality, yung kanyang incomprehensibility. So lahat ng ito ay siya lang ang may katangian nito at kailanman ang tao hindi siya magpo-possess ng mga gantong katangian. So diyan mo makikita yung malaking distinction ng creator at ng creature. Tayo, kahit na tayo ay tinawag na anak ng Diyos, we remain a creature. Tatandaan niyo po yan, no? Bakit ko to binibigyan ng emphasis? Kasi bantayan po ninyo at mag-ingat kayo sa tinatawag na little God theology. Yung mga advocate nitong little God theology, kasi nga, dahil nga tayo ay anak ng Diyos, so sinasabi nila, ito ay isang heresy. Hindi lang po ito basta error. Sinasabi nila na yung DNA ng Diyos ay DNA din natin. So that is blasphemy. Yan sila Jesse Duplantis, yung madalas kong banggitin sa inyo. Sila yan yung mga nag-advocate ng ganyang mga katuruan. Sila Kenneth Copeland. Yan si White. Alam mo yung parang yung Jamaican ang buhok niya ay parang kulot-kulot na nakatrintas. Yan. Delikado yung mga taong iyan. Yung mga teachings nila poison. So naniniwala sila na kung yung kayang gawin ng Diyos, kaya rin gawin ng tao. Kaya inuulit ko sa inyo mga kapatid, bagamat tayo ay anak ng Diyos, pero we do not possess yung mga katangian ng Diyos na para lang sa Kanya. At ano yung mga yon? Ito yon, yung incommunicable attributes. At kinakailangan maging malinaw ito sa atin. Ito ay exclusive characteristics or qualities ng ating Diyos. At ang tao ay hindi nag-share dito. Okay? So ngayon, ano naman yung mga communicable? Yan. Ito, very interesting ito. At dito tayo magsiseries sa mga susunod na mga linggo. Ano-ano yung mga
communicable? Ito yung mga moral traits. Usually, mga moral traits ito na nais ng Diyos tayo bilang kanyang mga nilikha at bilang mga anak ay ipapractice natin ito. Kasi ito yung siya, ganito si God. At nais niya tayo maging ganito rin tayo. Ito mga taglayin din natin itong mga moral traits na ito. Tulad ng love, yan. Tulad ng mercy, ang holiness, ang wisdom, ang justice, ang righteousness, ang faithfulness, ang kindness, ang goodness, and patience, and many more. So, yan po yung mga communicable. At ito ay mahalaga para sa atin na ito ay mag-reflect din sa atin. Okay, so pag-uusapan kasi niyan. Kasi tayo mga kapatid, tayo mga tao ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Ano ang implication ng taglay-taglay natin yung image ng God? Nire-reflect natin yung itong mga characters na ito ng Diyos, yung itong mga katangian na ito ng Diyos, itong mga attributes na ito ng Diyos, ay nire-reflect natin sa mundong ito as we work, as we do our daily task, sa lahat ng ating mga kinikilusan sa mundong ito, habang tayo ay gumagawa, ay ini-exercise natin ang mga bagay nito. At dapat ito na makita ng buong creation. Ikaw man ay you are dealing with other people, ikaw man ay nag-aalaga ng mga hayop, so taglay-taglay mo itong mga katangiang ito. Kasi tayo, ito yung ating talagang normal function ayon sa Panginoon. Yung i-exhibit mo sa iyong buhay, i-reflect mo o i-mirror mo si God sa mundong ito. Okay? Bagamat, no, mga kapatid, in a finite or a limited sense. Mamaya pag-uusapan natin yan. Okay? We cannot imitate completely yung love ni God, yung kanyang mercy, yung holiness, pero tayo ay in a finite sense, in a very limited sense, ipapractice natin ang mga ito. Kasi ito ang ating Diyos na sinasamba. At nais ng Diyos tayo bilang kanyang kalarawan ay i-reflect natin ito sa mundong ito na punong-puno ng kadiliman. So, tatandaan po natin, God is always be the ultimate pattern ng lahat ng characteristics na ito. Naintindihan po natin? Uulitin ko po, si God po ang ultimate pattern ng lahat ng ito. Okay? Kasi hindi tayo at ang mga ito ay hindi ito nanggagaling sa atin. Si God ang pinagmumulan nito. Ano ang ibig kong sabihin? You will never learn or express yung love kung hindi ka titingin kay God. Lalo na sa panahon ngayon, ang mundo ay may sarili ng definition ng love. So, kaya nga si God, babalikan mo uli yun. Yung kanyang, for example, yung kanyang fatherhood, yung kanyang love, yung kanyang mercy, yung holiness, para magkaroon ka ng idea kung papaano ito i-execute natin sa ating mga buhay. God is always be the ultimate pattern ng lahat ng ito. Okay? So ngayon, sa may Ephesians chapter 5, ganito po ang sinabi ng Panginoon. Therefore, sabi ni Apostle Paul, be imitators of God as beloved children. So nakita nyo, no? It is a command. Hindi po to pakiusap sa atin. Kung ikaw, kinikilala mo ang sarili mo na anak ka ng Diyos, at ikaw at siya yung tatay mo, siya ang Diyos mo at tatay mo, so you have to imitate your God.
in a finite level. Okay? Tatandaan po natin yan, ano? Kasi tatandaan po natin sa panahon ngayon, ang daming nagkiklaim na sila ay anak ng Diyos, pero hindi nila na ipoportray si God sa mundong ito. Sad to say. Okay? For example, naalala nyo yung encounter ni Christ with the Pharisees? Sabi ng mga Pharisees, I think sa may John chapter 8 yun, sabi ng mga Pharisees, si Abraham ang tatay namin. Sabi ng ganon. Sabi niya, kung si Abraham ang tatay nyo, sabi ng Panginoong Yesus, ah, gagawin nyo kung ano yung ano niya, yung mga ginagawa niya. Pero pinagtatangkaan nyo kung papatayin. Paano nyo masasabing si Abraham ang tatay ninyo? Ang tatay ninyo ay si Satanas, sabi ni Jesus. Si Satanas ang tatay nyo kasi kung ano ang ginagawa ng tatay nyo, ay siya rin ninyong ginagawa. So nakita nyo yung idea ng pagiging father and child. So ang anak ay image siya ng kanyang tatay. So tayo, ganun din tayo mga kapatid. Hindi po pwede na kiniklaim mo na siya yung tatay mo, na siyang liwanag, pero ikaw, kadiliman ang lumalabas sa buhay mo. Hindi po pwede yan, kapatid. Okay? Marami pa ako tayong pag-uusapan dyan sa mga susunod na mga linggo. Okay. So balikan muna natin yung creation ng Diyos para maging malinaw sa atin. Sabi ng Panginoon sa Genesis chapter 1 verse 26 to 27, then God said, let us make man in our image, according to our likeness. So, yan po ay hindi po yan in a physical sense. Yan po ay moral sense. Okay? And let them rule over the fish of the sea, over the birds of the sky, and over every cattle, and over every earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. So therefore, God created man in His own image. He created him, male and female. He created them. Okay. So ano po yung implications ng katotohanan ito? Tayo, lahat ng tao ay ginawa sa wangis ng Diyos. Okay? We possess unique characteristics na something common sa ating Creator at wala ito sa ibang mga creatures. Uulitin ko, ang mga supposedly nung before the fall, nung hindi pa nagkakasala ang tao ay nagpo-possess siya ng katangian na something common sa kanyang manlilikha pero wala ito sa other creatures sa ibabaw sa buong universe. Kasi ang tao lang kaya siya unique kasi siya lang ang ginawa ng Diyos ayon sa kanyang wangis at wala ito sa iba. So, tayo we are like God. Alam niyo ba yung mga kapatid? We are like God pero in a finite capacity lang. Ito yung sinasabi ko kanina na in a very limited capacity. We are like God but we remain a creature. We are like God kasi yung kanyang katangian ng Diyos ay nagre-reflect sa atin pero we remain a creature. Never tayo na magiging absolute God na tulad niya. Okay, lilinawin ko yan, ano? Kasi tayo ay representative lang ng Diyos sa mundong ito. We are authorized to exercise authority sa mundong ito. Yung authority natin galing sa Kanya. So ang pag-exercise ng authority, ang pattern nun will always be God. Sa mundong ito, nakita nyo na paano in-exercise ang authority? Wala na si God eh. So, yan yung problema ngayon sa ating wicked na society ngayon. Okay? Abusive. Ganyan ang mangyayari. Pag tayo mga kapatid, hindi natin binalikan ang ating Diyos at hindi mo siya ginawang pattern ng lahat ng meron tayo ngayon, mamamali ka kapatid, akalain mong tama yung ginagawa mo pero ikaw ay entirely lihis sa kanyang kalooban.
Lalo na yang pag-exercise ng authority, halos lahat ng tao ay merong, in some sense, ay merong authority. Iyan ay embedded sa pagkakalika ng Diyos sa atin. At ang pattern ng pag-exercise ng authority must be God only. Okay? Hindi yung mga tao sa mundong ito. Nang sa ganon, pagdating ng Day of Judgment, kapag hahanapan ka na ng Diyos patungkol dyan, ay maano ka, ikaw ay ire-reward ng Diyos sa tamang pag-exercise ng authority. Okay? So tayo, uulitin ko, we are authorized to use na yung authority na to for godly rule. Uulitin ko, ang authority natin, actually ang basic authority natin, yung pag sa mag-asawa, ikaw ay yung tatay, ikaw yung husband, ikaw yung covenant man, ikaw yung head ng household, ikaw ay merong authority. Pero yung authority na yan, kapatid, kayong mga asawa, lalaki, kayong mga tatay, yung authority na yan ay for godly rule. Take note, for godly rule. Hindi yan para sa abuse. Okay? Kasi pananagutan natin yan sa harapan ng Diyos pagdating ng panahon. Okay. So now, ang tao, sabi rito, man is God's image on earth. Tayo ay parang mirror. Tignan mo ang iyong sarili, parang mirror ka ng Diyos sa mundong ito. A reflection and representation of God on earth. We are designed and commissioned to reflect God's character, His justice, His righteousness, His love, His mercy, yung kanyang creativity, yung kanyang governing authority, yung kanya to bring order, Yan yung pinakamahalagang word diyan, to bring order to the world and subdue it under God's will. So iyan ang purpose niyan, mga kapatid. Okay? To bring order, to bring peace to this world. Pag alam nating i-reflect ang image ng Diyos sa mundong ito, gaganda ang buong daigdig. Kaya nga, mga kapatid, huwag ninyong tignan ang pagbabago ng ating lipunan. Ang pagbabago ng ating society ay nagmumula sa mga politiko. Nagkakamali kayo. Ang pagbabago ay mangyayari, mag-uumpisa ito sa household of God, sa atin. Kasi tayo yung image ng Diyos. Tayo ang magre-reflect kung ano ang love, kung ano ang mercy, ano ang compassion, ano ang justice, ano yung forgiveness, yung patience. Tayo po yan, kapatid. Basic yan sa atin. Ang mundo, tatandaan ninyo, ay nasa state ng fall. Ang mundo na wala sa Diyos ay nasa state siya ng depravity. Distorted ang kanyang being. Ang tao, ang society, ang individual, ang family ay broken. Like a broken jar. At kinakailangan nila ng manggagamot. At ang manggagamot na ito ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. May sakit ang ating society, mga kapatid. Tatandaan nyo, may sakit ang ating society and they need a healer. And that is Jesus Christ. Okay? So, yung napapanood ninyo, yung mga sinusubaybayan ninyo sa mga balita, yung mga nangyayari sa Senate, iyan ay pakita lamang ng sakit ng ating lipunan. May sakit. Pati yung ating mga nanunungkulan, yung ating mula sa Pangulo hanggang sa kabinete, hanggang sa mga senador, hanggang sa mga congressman, hanggang sa mga mayor, hanggang sa mga kapitan sa barangay level. May sakit ang ating lipunan at kailangan ng mundong ito na mag-arise ang mga anak ng Diyos sapagkat sila yung unang-unang tinubos ng Diyos
to reflect yung image ng Diyos para magkaroon ng kapayapaan at kaayusan sa mundong ito. Amen? I hope na susundan nyo ako. I hope na naintindihan ninyo ang aking sinasabi. Okay? So ngayon, kaya nga tayo unique. We are unique from all other creatures, even among mga fellow men. Ang Christian ay unique kasi nakabalik siya sa image ng Diyos. Okay. Ang mundo, tignan ninyo, wala silang sense ng ganyan. Okay? Ang taglay-taglay nilang image ay yung image ni Satanas. So man, as God's representative, he is the acting presence of the Creator in the physical world. Tandaan po natin yan. We are the acting presence of God in this world. Okay? Bagamat hindi tayo fully God, pero meron tayong resemblance sa ating Diyos, sa kanyang moral attributes. We are the acting presence, at kapag ini-exercise natin yan, yung morality ng ating Diyos, nagkakaroon ng kapayapaan, kagalakan, kaayusan sa mundong ito. For example, kunyari ang judge ay isang totoong Kristiyano, may takot sa Diyos at talagang pinapahalagahan sa atin ng Panginoon, kilala niya ang Diyos. Paano siya humatol? Of course, with justice of God. Hindi lang yung justice ng tao. Mag-rule siya, mag-judge siya according to justice and righteousness. O anong effect sa mga tao nun? Liligaya yung mga tao kasi makakamtan nila yung totoong justice. Okay? So, importante po yan mga kapatid. Ang mundo natin fractured. Tatandaan po natin yan. Ang anak ng Diyos, ang tao, nakalarawan ng Diyos, embedded sa kanya yung distinct characteristics and responsibility. At ito, ang Diyos ang naglagay nito sa atin. He is authorized to exercise authority and dominion over God's creation to bring them in subjection to and in alignment to God's will and purpose. Yan ang ating trabaho bilang image bearer ng ating Diyos. Okay? So ngayon, balikan natin yung fall of man. Tignan natin yung temptation, ano? So, after nung temptation, after nung fall, ano ang nangyari sa tao? Dati, nung ginawa siya, he bears the image of God. Pero what happened nung buhat ng siya ay bumagsak sa kasalanan? Ano ang patotoo ng Biblia? Sa Genesis chapter 5, ni-record ito, verse 3. When Adam had lived 130 years, he became the father of a son in his own likeness, according to his image, at pinangalanan niya yung kanyang anak after nung napatay ni Cain si Abel, Seth. Pero hindi na yung according to the likeness and image of God. Hindi na. According na sa wangis at larawan na ng tao. Larawan na ng isang fallen man. Larawan na ng isang broken, isang fractured na being ng tao. So lahat ng ipinapanganak na ayon sa larawan ng tao, taglay-taglay nila yung sinfulness ng kailang magulang. Tignan ninyo, tignan ninyo sa paligid ninyo. Pag yung ikaw ay anak ka ng isang corrupt na official, pag ikaw naging official ka, ganun pa rin, corrupt pa rin. Kasi ituturo ng tatay mo na dating predecessor na politician, ituturo niya yung pamamaraan niya sa kanyang wickedness rule. So ganun din, pag ang tatay mo ay sugarol, addict, tinuturuan yung mga anak ng ganun. Okay? So ang mga tao sa kanyang fallen state, sa kanyang broken state, ay naipapasa from generation to generation yung sinfulness, yung the fallen image of man, the broken being ay naipapasa from generation to generation. Kaya nga nang ang tao ay bumagsak sa kasalanan,
the image of God in him was being corrupted. Na-corrupt yung image ng Diyos sa kanya. Kaya nga, sa totoo lang, bakit nagkatawang tao ang Panginoong Yesus? Kasi ang tao hindi niya na alam maging tao. He was totally lost. Kung hindi dumating ang Panginoong Yesus, wala na. Lahat ng tao bagsak na ng impyerno. So the things that was very good, nung ginawa ng Diyos, ang lahat ng remarks ng Diyos, very good. Pero naging very bad. At pa-worse ng pa-worse, habang umiinog ang daigdig, habang tumatagal, dumadami ang taon ng daigdig na to, ang mga tao pasama ng pasama, yung kanyang depravity palalim ng palalim, yung kanyang wickedness ay palala ng palala, parang sakit na talagang alam mo yung gangrene na kinakain na yung kanyang buong pagkatao. Para siyang ketong, para siyang cancer. Ganun ang sakit ng tao. Malala. So ngayon, beginning with Seth, mankind bear the fallen nature of a sinful man. The corruption of sin continue to deteriorate God's image in man. Pakinggan ninyo yung mga balita ngayon. Tignan ninyo yung mga bata. Tignan niyo kung gaano yung depravity, gaano yung corruption ng sin. Mga bata, nabalitaan ko ito nung after nung may binaril doon sa may Davao, yung mga estudyante, pinagbabaril niya yung mga estudyante roon ng walang habas. After that, actually, parang isang linggo lang ang lumipas. Yung anak ay nangihingi siya ng baon ng pera sa kanyang nanay. Nung hindi siya binigyan, pinagsasaksak niya nanay niya. Grabe! Palala ng palala ang kasamaan ng tao, hindi siya bumubuti. Kasi ang tao, gagaling lang siya sa kanyang brokenness kapag nasumpungan niya na ang Panginoong Yesus. Kasi babalik na siyang muli sa image ng Diyos. Importante mga kapatid, basic sa gospel ng Panginoong Yesus, ang pagbalik ng fallen man sa image ng Diyos. Basic yan. Kasi naandyan yung ating normal function. Sa ngayon, ang tao ay malfunction dahil sa kanyang kasalanan. Hindi na nagpa-function ang tao ayon sa design ng Diyos sa kanya. Siya ay nagkaroon na ng malfunction. Alam naman siguro ninyo ang salitang malfunction. Ganyan-ganyan ngayon ang takbo ng ating lipunan. Malfunction. Wala na siya sa normal function niya. Kaya nga in a sense, abnormal. Okay? So, bagamat ang tao nahulog sa kasalanan, bagamat ang tao ay naging broken, at siya ay talagang deteriorated yung kanyang being, but hindi na erase yung image pa rin ng Diyos. Meron pa rin trace sa kanya. Kaya nga ang tao kahit papaano meron pa rin siyang some sense ng goodness Pero fractured na yung kanyang love, yung kanyang mga virtue, yung kanyang inaakalang mercy, lahat ng iyon ay infected by sin. Pero meron pang kaunting trace. Alam pa rin ng tao yung salitang mercy, yung compassion. Alam pa rin nila meron pa rin silang kaunting sense ng goodness, pero totally ang layo na. Okay? So ibig sabihin, parang mirror na nag-crack. Yes, nandiyan pa rin yung mirror pero crack na siya. Ganyan-ganyan ang tao. Broken. Okay? Makikita mo pa yung reflection ng pag tumingin ka sa may broken mirror, nakikita mo pa yung image mo, kaya lang broken ang nakikita mo. Distorted image na, hindi na siya kompleto. Tulad nung una, nung nilikha ng Diyos ang tao. Kaya nga mga kapatid, ganyan po ang kalalagayan ngayon ng ating society. Ganyan-ganyan, tignan nyo yung mga pangangatwiran, papaano mag-isip yung mga tao na namumuhay sa kasalanan, ang layo sa katotohanan. Hindi nila kailanman ma-appreciate itong ating tinuturo at never nilang may enjoy ito kasi nga sila ay talagang infected by sin. Okay. So ngayon, tatandaan po natin, ayon sa gospel ng Panginoon, babalik tayo sa image ng Diyos. Ang tanong dito, papaano yon? Papaano natin yon? Papaano ang isang fallen man ay babalik sa image ng Diyos?
Of course, sa pamamagitan ni Jesus. Kasi si Jesus yung perfect image of God eh. Sabi nga diyan sa Hebrews chapter 1, God who at various times and in various ways spoke in time past to the fathers by the prophets has in these days has spoken to us by his Son. And that is Jesus Christ, whom he appointed heir of all things, through whom also he made the worlds. At ang linaw, si Jesus po yan, wala nang kaduda-duda po dyan. Verse 3, sino siya? Who being the brightness of his glory and the express image of his person. Siya yung the exact representation of the image of God. Siya yun. Kaya nga nung nandito siya sa ibabaw ng lupa, nagtatanong si Philip, Lord, we want to see the Father. Sabi nga ni Jesus, ang tagal nyo na akong kasama, hindi nyo pa ako nakikita. Kasi iyon po ay, he is talking about yung mga attributes ng Diyos, kitang-kita kay Jesus. Okay? Kasi ang Diyos natin ay spirit, tatandaan nyo po siya. Tatandaan po natin yan. God is spirit. At mauunawaan lang natin ang ating Diyos through His attributes. Okay? So, and upholding all things by the word of His power, when He had by Himself purged our sins, sat down at the right hand of the majesty on high. So, tignan po natin yung scriptures kung paano tayo ni-restore pabalik sa image ng Diyos. At ito yung direction ng gospel, mga kapatid. Sabi rito, in Corinthians chapter 15, verse 22, kay Adam daw lahat ng tao namatay. Kasi na-bear nila yung corrupted image tulad ng verse na binasa natin kanina. Naipasa lang ni Adam yung broken being ng humanity. Naipasa from generation to generation. Okay? Pero kay Christ, lahat ng nanalig kay Christ ay nagiging kabilang na sa tinatawag na new creation. Ang lahat ngayon ay mabubuhay na. Kung papaano ang lahat kay Adan ay namatay, kay Jesus lahat ng connected sa kanya ay mabubuhay, at hindi lamang mabubuhay, muling yung image ng Diyos ay lalabas muli sa kanya. At mamaya ang tanong natin yan, papaano ito? Mamaya babalikan natin yan. The first man was from the earth, a man of dust, and the second man is from heaven. As the man of dust, so also those who are of the dust, and as of the man of heaven, so also are those who are of heaven. Just as we have borne the image of the man of dust, we shall also bear the image of the man of heaven. So ayan po mga kapatid, malinaw po yan. Yan po yung goal ng gospel, na tayo ay makabalik muli sa image ng ating Diyos. Okay? At etong image na to ay nag-start na to from the moment na ikaw ay may ugpong kay Kristo. Ibig sabihin, pag ikaw ay naugpong na kay Kristo, dahil ikaw ay meron ng buhay at gagaling ka na rin sa lahat ng iyong sakit. I'm not talking about physical sickness, about physical na sickness and diseases. I'm talking about the sickness of our being. Okay? Yung ating brokenness, spiritual brokenness, para tayong imagine yourself as a broken jar na kinakailangan niyang muling ma-restore, maging buo, para maging muling kagamit-gamit. Ganun po ang tao. So, bumabalik na tayo sa ating being. Ang ibig sabihin ng healing, gagaling lahat at babalik na tayo sa image ng ating Diyos. Okay. So ngayon, tignan pa po natin yung ibang mga scriptures tulad ng sulat ni Apostle Paul sa Romans chapter 8. For those whom He foreknew, He also predestined to be what? To be conformed to the image of His Son. Okay? In order that He might be the firstborn from among many brothers. And in 2 Corinthians chapter 3 verse 18, for we all with the unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord,
are being transformed into the same image from glory to glory, just as from the Lord, the Spirit. So nakita nyo yung papaano yung mga terminology ng gospel. And finally, in 1 John chapter 3 verse 2, this is a very beautiful statement. Beloved, now we are children of God, and it has not appeared as yet what we will be, but we know that when He appears, we will be like Him because we will see Him just as He is. So, ganon ang direction. So, tayo ngayon mga kapatid, pag ikaw ay naiugpong na muli kay Kristo, mag-i-start na yung resurrection. At ito ay patuloy kang matatransform sa image ng Diyos from glory to glory hanggang sa consummation sa pagbabalik ng Panginoong Yesus. Yung restoration natin sa image of God will be complete on that day, no, sa tinatawag na consummation. Ngayon, kaya nga ang mga panawagan sa atin sa process na ito na yung tinatawag na pagbalik natin sa image ng Diyos ay meron tayong responsibility, kapatid. At ano 'yon? Sabi sa Ephesians chapter 4 ni Apostle Paul, that you be renewed in the spirit of your mind and put on the new self. So ikaw may responsibility ka eh. 'Di ba? Suot mo. Isuot mo na yung bagong pagkatao galing kay Kristo at hubarin mo yung luma mong pagkatao. Meron tayong responsibility na ganyan eh. Trabaho mo yan, hindi yan gagawin ng Diyos para sa'yo, pero bibigyan ka ng Diyos ng kanyang lakas sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Di ba? So, yan yung ating Christian responsibility. Huhubarin natin yung lumang pagkatao at isusuot yung bagong katauhan na kalarawan ni Kristo, which is in the likeness of God that has been created in the righteousness and holiness of the truth. So we are talking about likeness. I'm not talking about physical aspects. I'm talking about the moral attributes of God. Isusuot po natin yan. Ano nga uli yun? Yung kanyang love, yung kanyang justice, yung kanyang patience, yung kanyang goodness, yung kanyang kindness, and many more, na siya nating iisa-isahin paglipas ng mga panahon. But you also put them all aside. Anger, yan yung lumang pagkatao, yan yung kalarawan ni Satan, yung anger, yung wrath, yung malice, yung slander, yung abusive speech from your mouth. Do not lie to one another, since you laid aside the old self with its evil practices. So iyan po yung image, yung fractured image natin na natutunan natin kay Satan. At ngayon naman, dahil sa biyaya ng Diyos, ay susuot na natin ang ating new self, who is being renewed to a true knowledge according to the image of the one who created him. Okay. So, kaya nga, ang buong creation, even the whole creation, ay naghihintay ng revelations of the Son of God. Pag tayo ay nakabalik na sa image ng Diyos, kapag kaya na nating exercise yung mga communicable attributes ng Panginoon, ang mundong ito na fractured din ng kasalanan ay magre-rejoice. At ito yung sinasabi ng Romans chapter 8. Pati rin sila makakalaya rin kasi tatayo na tayo sa justice and righteousness and holiness ng ating Diyos. Okay. So ngayon, kaya nga sabi rito, tatandaan nyo mga kapatid, sa process ng ating pagbalik sa image ng Diyos para ma-exercise natin itong mga communicable attributes ng ating Diyos sa atin, tatandaan nyo po mga kapatid, hindi lang po natin trabaho yan. Kasama natin ang Diyos. Habang tayo ay sinasanctify ng Diyos, habang tayo ay kinokonform niya pabalik sa image ng Diyos, ito ang sinabi ng Scripture, so then, beloved, just as you have always obeyed, not in my presence only, but now much more in my absence, work out your salvation with fear and trembling. For it is God who is at work in you. Nagtatrabaho ang Diyos sa atin.
Amen? Tatandaan ninyo, huwag niyong aalisin si God sa eksena. So sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin na transformation, si God ang nasa likod nun. Sa pag-exercise natin ng ah, ah, mga communicable attributes ng Diyos, si God din ang nagwo-work sa atin, yung kanyang espiritu, to both to will and to work for His good pleasure. Ginagawa lahat ito ng Diyos sa atin. So, ibig sabihin, para lumabas yung love of God sa atin, para lumabas yung justice, yung righteousness sa atin, ang Diyos ang nasa likod nun. Nagtatrabaho siya sa atin para ma-reflect mo si God ng maayos sa mundong ito. Okay. For I am confident, sabi sa Philippians chapter 1, to this very thing, that He who began a good work in you, what? Will perfect it until the day of Jesus Christ. Amen. That is a fascinating promise of God. Kukumpletuhin niya ito, mga kapatid. Kasi kitang-kita mo rito, no, hindi lang tayo eh. Pag yung for example, ano, lalo na tayo, struggle tayo sa patience, no? Pero makikita mo pag ang Holy Spirit ang trabaho sa atin, binibigyan tayo ng strength para tayo ay maging ma-exercise natin yung patience. For example, ang faithfulness. Lahat ng tao gusto niya ang faithfulness eh. Pero alam nyo ba, ang faithfulness ay attributes ng Panginoon, at sa mundong ito may sarili silang version ng faithfulness. Pero hindi mo maintindihan yung essence ng faithfulness pag hindi ka babalik sa Diyos, papaano niya ini-exercise yung kanyang, papaano siya nagiging faithful sa atin. Kaya mga pag-uusapan po natin yan sa mga darating na mga panahon. So ano ang goal ng sanctification na ito? Sabi, ito, favorite verse natin ito eh. For we know that God causes all things to work together for good to those that love God and to those who are called according to purpose. So minsan doon lang tayo, hanggang doon lang tayo kinukot lang natin yung verse na yan. Para bang ginagamit natin yan para sa personal natin, advantage natin. Pero hindi ganoon na sinasabi diyan. For those whom He foreknew, karugtong niyan, He also predestined to be conformed to the image of Son. Kaya pala nagkakalakip-lakip ang lahat ng bagay. Pag ikaw tinawag ka ng Panginoon, pag ikaw ay kabilang ka sa purpose ng Panginoon, ay ikaw magtatrabaho. Ang lahat ng bagay ay magkakalakip-lakip. All things will work together. Bakit? Kasi ang Holy Spirit, kinoconform niya tayo sa image ng Diyos. Yun ang ibig sabihin niyan. Hindi lang po. Kaya nga mahirap yung isolated verse eh. Kukunin mo lang itong verse lang na ito, yung verse 28 lang, at ayaw mo nang sundan yung iba. Dire-diretso po yan eh. So yung verse 28 na yan, ang pinaka-goal niyan kung bakit all things work together for good, dahil ang Holy Spirit kino-conform ka into the image of the Son of God. Yan po yung purpose niyan. And this whom He predestined, He also called, pagdating ng panahon, and this whom He called, anong gagawin niya? He will justify, at yung kanya mga ginastify, i-glorify niya. So nakita mo yung process, mga kapatid, ano? From the beginning of your salvation hanggang sa makomplete yung salvation sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Pero ang pinaka-main theme ng gospel ay yung tayo ay muling makabalik sa image ng ating Diyos sa pamamagitan ni Kristo at sa tulong ng banal na Espiritu. Okay. So, just as we have borne the image of the earthly, so expectin natin, we will also bear the image of the heavenly. Okay, tatandaan po natin yan. But we all, with unveiled face, beholding as in the mirror the glory, being transformed into the same image from glory to glory, just as from the Lord, the Spirit. At yung ating responsibility, gaya ng binasa natin to kanina eh. Binasa na natin to kanina. Ito yung ating yung ating Christian responsibility. Mag-start na tayong mag-practice ng truth. Kasi iyan yun eh. Papaano mo isusuot yung bagong katauhan, sabi rito? Kasi yung lumating katauhan ay yun ay corrupted. Yun yung fractured, yun yung broken.
Kaya sabi nga, hubarin mo na yan. Meron kang ano dyan. Pero nasa sayo yung biyaya ng Panginoon. And by the grace of God, by the strength through the Holy Spirit, ay isusuot naman natin yung new self. At ito yung kalarawan ng Diyos. Papaano mo gagawin yon? Papaano mo execute yon? Ito na yon. Sa pamamagitan ng laying aside yung falsehood at mag-practice na tayong mag-speak ng katotohanan with his neighbor. Kasi yung truth na yon, yung pagsasabi ng totoo, yun yung communicable attributes ng Panginoon. Di ba? Maliban na hubarin mo yung luma mong pagkatao, kailanman hindi mo marereflect yung image ng Diyos, yung kanyang communicable attributes sa mundong ito. Uulitin ko, hindi po pwedeng nakasuot sa iyo yung luma at bagong kasuotan. Mangyayari lamang, kapatid, na ikaw ay aayos, kinakailangan mo munang mag-comply sa pinapagawa ng Diyos sa iyo. Diba? For example, kung hindi ka magpapatawad, hindi ka rin patatawarin ng Panginoon. Hindi mo mararanasan yung freedom na ipinangako ng Panginoon sa iyo. Kasi ikaw, you remain slave because of your hatred sa iyong kapwa. So nakita po natin, kinakailangan mong hubarin yung lumang pagkatao. Isuot mo yung bagong pagkatao. For what purpose? Para ma-reflect mo na sa mundong ito yung image ng ating Diyos. Amen? At hindi yan mangyayari pag hindi mo muna ginawa yung una. Hubarin ang lumang pagkatao. So finally, dito muna tayo magwawakas. Okay? So sabi ng Ephesians chapter 5, therefore be imitators of God as beloved children. So, paano natin gagayahin ng Panginoon? Walk in love. Forgive. Okay? Walk in love. Just as Christ also loved you and gave up himself for us as an offering and sacrifice to God as a fragrant aroma. Si Christ ang pattern. Kasi siya yung sinend ng Diyos sa atin. Siya yung pattern at wala ng iba. Amen? Tatandaan ninyo, Christ is always the pattern. Si God the Father, siya yung pattern ng lahat ng mga tatay sa ibabaw ng daigdig. Papaano siya naging tatay sa atin, ganun din tayo magiging tatay sa ating mga anak. Nire-reflect lang natin yung image ng Diyos. Kung papaano si Jesus ay naging anak, kung papaano siya nag-submit sa authority ng God the Father, tayo din gagayahin din natin yon, yung papaano maging anak. Si Jesus ang huwaran. So, katulad kung papaano si Christ, inibig niya tayo. Ganon din tayo iibig. Nagbigay nga siya rito ng example, just as Christ also loved you and gave up himself for us. Yung sarili kasi natin ang number 1 na sagabal. Kung papaano si Christ umibig, ganon din tayo iibig. Kung papaano si Christ nagpatawad, ganon din tayo magpapatawad. Reflection. Imitators of God. Okay? And then finally, so it is important to understand that we will never be fully God, like God. Never. So itong word na to na imitators of God, it is only applicable on a finite level. Ano yung finite level? Yung limited sense. Kasi tao pa rin tayo. And in no sense we will ever become completely na maging Diyos. Never. God is distinct from us. And yet, we are made in His image and redeemed by His Son. So we are called to be holy tulad ng ating Father ay holy. Yet we know na ang Diyos lang ang completely holy at hindi natin kayang pantayan yung kanyang holiness. But we are called to be holy. Any holiness in us comes from Him. Our sharing in God's communicable attributes is for His glory and is made possible by His design of us
And He's enabling. Ito yung tinatawag na divine enablement as we abide in Him. So, expectin natin sa mga sunod na mga linggo, iisa-isahin natin yung communicable attributes of God. Ano nga uli yung communicable attributes of God? Ito yung mga attributes na nais ng Diyos na i-display natin sa mundong ito. Ito ay mga karakteristik ng Diyos din. Okay? Ano-ano yon? Balikan nyo yung slides kayo na. Yung mercy, yung love, yung compassion, yung forgiveness, lahat ng ito ay mga attributes ng Diyos. Communicable attributes of God. So, purihin ang Panginoon at magandang gabi po sa inyong lahat. So, tayo Amen. pong lahat ay yumuko at tayo po ay manalangin.